Eto mga sa mag-i-engine overhaul tayo ng Click 150. At kailangan kong i-video ito dahil iniwan sa atin ito kagabi at gusto na rin makita ni sir kung ano yung sira at ang mga pisang papalitan at syempre yung pisang ilalagay para makita ni sir na lahat ng ilalagay nating pisa ay original. Kaya ito iniwan at kung bakit tayo mag-overhaul. Ayan, dinig nyo pala sa tunugan ng motor. Kilometer na ito. Ayan, kala ko ayaw na gumana. Kailangan palang hard long press. 73,000. Pero yung tunugan ng makina ito, tinanggalan namin yung panggilid nito kasi bago iwan ni sir kailangan niya muna daw ipacheck yung panggilid kung may problema yung sigunyal kasi magpaparefresh nga lang dapat ito. Kaso ayun nga, useless yung pag-i-engine refresh kung ang sigunyal mo ay katulad nito. Malalaman mo naman yan kapag ikaw ay mag-check ng motor mo, gusto mong makita kung may problema na yung sigunyal mo. Ayan totally malala na to. Okay, patayin na rin. Tapos alogin mo. Alogin mo. Wala. Hindi lang. Malaki yan. Oo, check yan kagabi. Ano? Sumikip. Yan, sobrang kalag yan. Tunugan pa lang mga sir. Hindi naman malagitik. Kumbaga sobrang gragar. Na-check naman nung may-ari yan bago iwan yung motor. Pinakita rin namin sa kanya yung kanyang sigunyal na pag inalog mo talagang napakalakas. Hindi lang kasi malog ni kapulong dahil pinaandar natin. At kapag pinaandar mo, minsan pag nasa baba yung piston talagang sisikip na siya. Pero sa tunugan pa lang makikita nyo. Sa actual, pag na-overhaul natin yan, kapag maluwag, nakakamay. Kapag masikip, pinupukpok pa dito sa pulley bago matanggal. Kaya magbibis tayo. Pag nakalas yung yung makina, check natin lahat ng mga pisang papalitan. Pero sure ball na yung sigunyal assembly, bearing, black seat, valve seal, mga ganyan, piston ring, mga gasket, oil seal, ganyan. Pero magbibis tayo pagka nabuksan. Okay, fast forward natin para hindi mawala yung video natin. Okay, bali napaghiwalay na yung engine saka yung chassis. Ito yung wawalwalin natin ngayon para makita yung mga pisang papalitan at yung pisang ilalagay, para makita rin ni customer na lahat ng pisang ilalagay natin ay original. Sa tabi niyan may PCX at tunog big bike yung problema niyan. Kaso sabi ko naman dun sa PCX na yan, kaso wala pa yung may-ari. Kung bearing lang yung papalitan pwede naman, kaso nakadepende yan sa sigunyal. Baka mamaya kasi ay magkaroon ng problema yung isang side na bearing or yung connecting rod, medyo madodoble ang trabaho. Kaya sabi ko kung hanggat maaari buong sigulyan mo na, at least tatagal na naman yan ng ilang taon. Hindi yung bearing lang yung papalitan natin, months lang, baka bumalik uli. Yung isang side naman na bearing ang problema. Siyempre si customer pa rin magde-decide yan. Ito yung engine yan kasi kulang pa ng parang na-overhaul na yan. Kulang ng ng lock dun sa sa bearing na malaki. Hindi na yata na ibalik nung unang gumawa. Ito, wawalwalin na natin to. Maitim na naman.
Tapos mahirap pang tanggalin yung tornilyo sa baba dito sa may gilid ng block. Tama, sa tanggalan natin yung block, saka yung cylinder head assembly. Yan, basang-basa yung ibabaw ng piston. Sinyalis yan na kumakain na siya ng langis. Kaya yung sabi ng may-ari na nagbabawas na siya ng langis. Optional yung sigunyal kapag na-check. Ayan nga, iiwan yung unit. Tapos kinabukasan, ito nga gagawin na. Okay, barat. Yan. Pag sumama o nahatak ng kamay yung sigunyal, kalampag yan. Hindi na kailangan din ng bearing lang yung papalitan mo dyan dahil useless lang din yon. Madodoble lang yung labor. Okay, tanggal mo natin. Tigas. Tigas ang ulo. Yung center stand nagpapatigas dyan. Pag nakamay, matik. Ayan, kalampag yan. Kaya papalitan natin yan, saka yung black set. Tapos sa head naman, checkin natin yung kanyang clearance o yung valve guide pala. Okay, ito na mga sir, yung makina ni Honda Click 150. Ayan, nalinisan na natin. Kaya pinataob na yung engine. Dahil nilulubog na natin yung sigunyal assembly niya. At ito yung mga pisang gagamitin natin. Piston ring, baba muna natin. Tapos ito yung crankshaft bearing at magneto oil seal, polo oil seal, pin, piston pin, valve seal, gasket, base gasket. Ayan. Tapos itong nakakarton na to, ito yung black, at yung sa baba naman ay sigunyal, crankshaft. Okay, ito yung mga part number. Ayan, T36 original po yan mga sir. Sa pa lang nakasil dyan, galing kay Honda. Part number naman dito sa kabila, ito, para at least mayroon kayong ideya o makita ni sir na yung pisa na ginamit natin sa motor nya, ito yung part number. Ayan, na lahat nung ginamit natin ay original, hindi tayo nagkabit ng aftermarket. Bukod lang dun sa langis sa kakulad kasi hindi na Honda. Yan, lahat ng kailangan ayan na para mabuo yung makina, kasi yan lang din naman yung mga papalitan natin dahil yan lang yung may problema. At sa paglubog naman, mangailangan tayo ng langis, butane, para papainitan natin yan para may lubog natin ng maayos yung sigunyal. Kasi hindi natin pwedeng hindi painitan dahil hindi natin na mailulubog yan. Yan yung sigunyal assembly. Original yung mga sarap. Tapos ito yung bearing. Yan, maglalagay tayo ng plate. Yung bakal na yan. Para magiging stabilize sa paglubog natin ng hindi natin yan pinipress mga sala kasi hindi naman totaling mahirap ilubog yan. Yung bearing na yan, basta mayroon kayong puller, yung special pour nya mga sala, ay ilulubog nyo na maayos. Yan, saktong sakto yan. Yan, kaya hindi yan masisira. Kahit hindi mo na i-press, walang problema mga sala.
Lubog yung bagong bearing. Tapos ngayon, lalagyan natin lang isa. Painitan natin sa loob ng 15 minutes para may lubog natin ng maayos yung sikunyal. Okay, bali, painitin muna natin yan. Okay. Okay, nilubog natin ng maayos. Nang kinakamay lang. Tapos palalamigin natin yan. Susunod naman ilalagay dyan yung Betagray saka isang case, yung crank case nya. Pero check nyo yung dowel pin. Kailangan mayroon yan para hindi matipon at iwas basag. Ayan, Betagray yung ginagamit natin pangpahid yung sealant na yan. Tapos tulubog na yan. Susunod naman natin yung black set. Ayan, nilubog na yung isang natin, crankcase, base gasket, ayan, nilalagay na. Tapos yung black, ayan, itatransfer na yung hose saka yung tornilyo. Nilagay na rin yung piston natin mga sala. Yun na yung bagong black natin. Lahat, ginamit natin original. Box ba? Yan, yung gasket, huwag nyo lalagyan ng sealant yan mga sila. Para hindi mag-overheat. Yan, cylinder head na lang yung kulang. Lalagyan na rin natin yung valve seal. Yan, bubuoy na lang tapos sasalpak na dyan. Ito mga sila, nakikapit na natin yung cylinder head, tornilyo dito, timing. Yan. Kapag wala pang magnito, pwede kayo mag-timing dito sa lagay ng kunya or hapon, tapat nyo rito. Tapos, go ahead. Yan. Tapat nyo rin dito. Yan yung pinaka-markings nya. So, ito mga sila, ipatayo na. May kabit na yung water pump, tambucho, cover, na-tune up na rin. Ay sukat sa 0.010 saka 0.024. Oil seal sa may pulley nilagay na rin natin. Ayan na yung pinagpalitan. Yung sa magneto naman mamaya na dahil hugasan pa natin yung kanyang stator. Tapos ayan, kakabit natin yung panggilid para may salpak na rin dito sa kanyang chassis. Tapos susunod natin gagawin itong PCX. Kompleto na ng pisa yan. Okay, tama siya. Baka napagsama na natin yung makina sa kanyang chassis niya. Kakabit na lang muna natin yung mga sensor, pero check pa rin natin yan yung kanyang wire hanggang dun sa mga throttle body, magneto. Yan, sasabay natin yan, check mamaya. Okay, ito mga sa under na siya. Tapos na rin tayo nag-diagnose. Nalagyan na rin natin ang langis. Ang ginamit natin langis dyan ay yung greasing oil, tapos kulat. Okay, vibration na lang ng play ring, narinig natin. At goods na. At syempre, under brake and fry yan. Sisit natin yan ng 500 to 1,000. Pag lumabas yung change oil ulit si sir. Siyempre, ini-explain namin lagi yan. Mas maganda kung malapit lang kayo dito, sa amin nyo lang pa rin ipa-change oil. At least, mache-check up ulit kung may problema or wala. Kasi matulad kayo sa isang customer namin na ginawa dito. Binaba yung makina tapos nasa iba nagpa-change oil, hindi naigpitan yung pinaka-drain sa ilalim hanggang sa natanggal yung drain, naubos yung langis, ayun, sira makina. Siyempre hindi pasok sa warranty yun kasi sa iba niya pinagawa yun eh. Yan, tools na to, pinapainit lang natin para makita natin kung meron siyang leak or overheating para pag kinuha ay wala nang problema. Tapos patapos na rin yung PCX na ina-assemble sa may kabila na nasa kabila din yung kanyang chassis. Siyempre babalikan natin yung kuwan nito. Nagpalit din tayo ng drain bolt nito kasi yun ang concern nung may-ari na palitan din. Yan, ilalabas na ito mga sir kasi okay na siya.
Yan, testing na lang yan sa labas. Yan, pwede na rin niyang i-claim mga sir. ADB patapos na.